Good day, everyone. I am Rameline, and I am collaborating with Farhana Sangkopan on a report titled The Relationship Between Salary Levels and Economic Convergence in Your Country. What are salary levels? Salary levels refers to the amount of money paid to employees for their work, which varies based on job, experience, education, and location. So, ito na yung halaga ng pera na binabayad sa mga empleyado kapalit ng trabaho nila, pero hindi ito pare-pareho. Nakadepende din ito sa klase ng trabaho, gaano na katagal ang experience mo, kung ano ang natapos mong pinag-aralan at kung saan ka nagtatrabaho. So, halimbawa, kung ikaw ay isang doktor, mataas ang sweldo mo, kaya mong bilhin ang gusto mo, so makakatulong ka pa sa pamilya mo. At may extra ka pa para sa savings o luho mo. Pero kung ikaw naman ay nagtatrabaho lamang sa isang mababa na sahuran, sakto lang talaga ang kita mo. Minsan, kulang pa para sa mga pangangailangan. Kaya minsan, hindi mo rin kayang tumulong sa pamilya mo o kahit sa gusto mo. Why are salary levels important? They play a key role in an individual's standards of living, economic mobility, and consumer behavior. So, ito ang basihan kung gaano kaganda ang pamumuhay ng isang tao kapag mataas ang sweldo, mas maayos ang standards of living, mas maraming oportunidad at mas nagiging aktibo ang mga tao sa ekonomiya, gaya ng pamimili o pagbabayad ng buwis at pag-i-invest. Kaya napakahalaga ng papel ng salary levels hindi lang sa personal na buhay ng isang tao, kundi pati na rin sa buong lipunan. So, meron tayong 4 factors affecting salary levels. First, education and skills. Second, experience. Third, location. And the last, industry or sector. So first, education and skills. Higher levels of education and specialized skills often lead to higher paying job. So, kung ikaw ay nakapagtapos at naging pulis, ang iyong kasanayan at karanasan ay maaring maging dahilan ng iyong pag-promote. Mas mataas ang ranggo, mas mataas ang sahod. So, halimbawa, ang isang senior police officer na may maraming taon na ng serbisyo at mga natutunan sa mga trabaho ay kumikita ng mas mataas kumpara sa isang bagong pulis na nagsisimula pa lamang at sumasailalim sa training. So, ang mga ganitong pagtaas sa sahod ay base sa antas ng posisyon at expertise na nakuha mo sa mga nakaraang taon. Experience. More years of experience generally result in higher salaries. So, kung ikaw ay isang bagong sales lady, kailangan mo munang matutunan ang mga produkto at kung paano makipag-ugnayan sa mga customer. Habang tumatagal at nagkakaroon ka ng karanasan, natututo kang hawakan ang mga inquiries at mga challenging na sitwasyon, tulad ng mga customer na may iba't ibang opinion o hinihingi. Hindi laging tama ang mga customer, diba? At may mga pagkakataon na kailangan mong magbigay ng maayos na paliwanag o maghanap ng kompromiso sa mga pamamagitan ng iyong karanasan. Nagiging mas magaling ka sa pag-handle ng ganitong mga sitwasyon at ito ay nagiging dahilan ng iyong pag-unlad sa trabaho at posibleng promosyon. Location. Salaries are often higher in urban areas due to the higher cost of living and greater job opportunity. So, ang lokasyon ay may malaking epekto sa presyo ng bilihin at sahod. Halimbawa, sa Manila, mas mura ang mga produkto sa Shopee o TikTok dahil direktang galing sa supplier. Sa Cotabato City naman, mas mahal ang mga bilihin dahil may dagdag na patong mula sa mga nagtitinda. Ganon din sa sahod, mas mataas sa mga urban areas dahil mas mataas na gastusin sa mga pamumuhay. Samantala sa mga rural areas, mas mababa ang sahod dahil mas mababang cost of living. Industry or sector.
Some industries, like technology or finance, tend to offer higher salaries than others like agriculture or hospitality. So, ang sahod ay magkakaiba depende sa industriya o sektor kung saan ka nagtatrabaho. Halimbawa, ang isang guro sa sektor ng edukasyon ay kumikita ng mga 20K a month, samantala ang isang magsasaka ng agriculture ay maaring kumita ng 3K a month. So, ipinapakita nito na mas malaki ang epekto ng uri ng trabaho at sektor na kita sa isang tao, hindi lang sa mga tungkulin nagpapasya ng sahod, kundi pati na rin sa mga kondisyon ng industriya tulad ng demand sa produkto o mga lokal na issue na nakakaepekto sa kita. Impact of salary levels on the economy. Consumer spending. Higher salaries lead to higher disposable income which can boost consumption and contribute to economic growth. So, sa consumer spending, tumutukoy sa kakayahang gumastos kapag mataas ang sahod. Kapag malaki ang sahod mo, mas madali mong mabibili ang mga bagay na gusto mo kahit hindi ka pa na-promote. So, halimbawa, isang call center agent na kumikita ng 40K kada buwan ay may extra pera para makabili ng bagong cellphone o makabakasyon dahil sa mataas niyang sahod. Economic mobility. Higher salary levels can promote upward economic mobility, allowing individuals to improve their quality of life. So, ang economic mobility tumutukoy naman sa pag-angat ng posisyon at kita sa paglipas ng panahon na nagbubukas ng maraming oportunidad. Halimbawa, isang sales lady na kumikita ng 15K kada buwan ay na-promote bilang manager at kumikita ng 40K. Dahil dito, ngayon ay kaya niya nang mag-invest ng bahay o negosyo dahil sa kanyang pag-angat sa trabaho. So, sa consumer spending, mayroon ka ng sapat na pera para gumastos, samantalang sa economic mobility, kailangan mo munang umasenso sa trabaho mo bago mo makamit ang mas malaking kakayahan sa paggastos at pagbili ng mga bagay na mas malaki ang halaga. Ang pinagkakaiba dito ay nagpapakita ng mas mataas sa sahod ay hindi laging nangangahulugang matatag ang financial situation ng isang tao. Kailangan din ng pag-angat sa posisyon at oportunidad para makapag-invest sa mas malaking bagay. Good day everyone, I'm Farhana Sangkopan and my topic is all about economic convergence. Economic convergence refers to the process where poorer economies grow at a faster rate than richer ones. So sabi nga dito na ang mahirap na ekonomiya ay mas mabilis na tumataas ang rate kaysa sa mas mayaman. So bakit kaya mas mabilis na tumataas ang rate ng mahihirap na ekonomiya kaysa sa mas mayaman? So we have here various factors such as investment in human capital. Education and vocational training can enhance the workplace skills leading to higher productivity. So when we say investment, hindi lang ito tumutukoy sa pera. Human capital consists of the knowledge, skills, and health. For example, kung magpapatayo ka ng negosyo, hindi lang pera ang kailangan mong i-invest. Kailangan mo rin mag-invest ng knowledge. Dapat mapag-aralan mo muna yung mga gagawin mo, like yung mga skills mo, and syempre yung health mo. You also need to invest healthcare. Global trade. Increased access to international markets can boost exports for developing economies, fostering growth. So trading is simply buying and selling. So ano ba yung tinitrade? You can trade stocks. Stocks is actually a share or pagmamay-ari ng isang kumpanya. Let's say, kung bumili ako ng murang product, ibebenta ko siya ng mas mahal para may tubo ako or may profit ako doon sa product na yon. Okay, so next is infrastructure development. Investments in infrastructure like roads and telecommunications can facilitate business activities and access to resources. Infrastructure development is the process of building and improving the physical and digital structures that support a country's economy. Kabilang dito ang pagpapatayo ng mga kalsada, tulay at iba pang sistema ng transportasyon, gayon din ang paglikha ng mga digital network at serbisyo.
Infrastructure development can increase productivity, trade, and connectivity, which can lead to economic growth.